Purihin natin ang Panginoon. Ibigay ang malakas na papuri sa Diyos. Hallelujah! Amen. Nasa pangatlong linggo na tayo ng Kwaresma, mga kapatid. At habang patuloy tayong nagninilay sa pagtitiis at paghihirap ni Jesus sa banal na krus, ay sa araw namang ito ay ating pagnilayan ang pinakamahalagang utos na ibinilin sa atin ni Jesus nung siya'y nabubuhay pa. Kaya kung may mga Bible kayo, buksan natin mga Biblia sa Marcos chapter 12, verse 28 to 34, mga kapatid. Handa na kayo? Amen. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanton niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya't lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon mong Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinasabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah! God is good. Grabe! All the time. Siyempre! Sabihin mo nga sa katabi mo, mga kapatid. Kapatid, Tid! malapit ka nang mapabilang Malapit ka na mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. sa mga pinaghaharian ng Diyos. Naniwala ka ba? Amen! 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 Kaya, sa ating gospel sa araw na ito, mga kapatid, si Christ, tinanong ng isang eskriba, alin ang pinakamahalaga? Nang sumagot si Jesus naman, sinabi ng eskriba sa kanya, tama, guro, ang sagot mo. Totoo ang sinabi ninyo, isa ang Diyos na wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya na buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Sabi ni Jesus ito na sabi niya sa eskriba, malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos dahil tama ang kanyang sagot. Amen? Kaya napakabait ng Panginoon sa atin. Ang Diyos, ang 10 utos, ginawang 2 na lang. Amen? God is good? All the time. Okay, pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, si Jesus, mga kapatid, dahil yan ang sinabi ko, ay pinag-usapan ang tungkol sa commandments itong linggong ito. At nung last
week, 2 weeks ago, nung nag-share ako. Last year na pakiramdam ko noon. Pinag-usapan natin yung transfiguration ni Jesus sa Mount Tabor. At ganun din yung nakita ni na Santiago, ni San Juan at ni San Pedro ang beatific vision ni Jesus, mga kapatid. At ganun din nakita niya ang dalawang propetang andoon, si Elias representing the prophets at si Moses representing the laws or commandments of God. Kaya si Jesus, mga kapatid, si Jesus ay hindi sinira ang kautusan. Sabi nga sa Matthew 5 verse 17, huwag niyong isiping na parito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Naparito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Tutuparin ni Jesus, mga kapatid, ang kautusan. At 10 lang yung kautusan na binigay ni Moses. 10 lang sana. Sino pa ba sa inyo ang nakamemorize nun? Taas ang kamay na nakamemorize sa 10 Commandments. Ang hirap, Ang alam ko, sa kabilang kwarto siguro yung mga bata na nagkakatikisem, memorize nila ito. At kahit ako, aminin ko, hindi ko memorize yung pagkasunod-sunod. Ngunit si Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa ating, ginawang 2 na lang sa ating binasa. Ang sabi niya, love the Lord of all your heart and love your neighbor as yourself. Okay? At sa 10 Commandments, mga kapatid, ito ay hinati ni Jesus. Yung first 3 nito ay para sa love the Lord your God. Okay? Ang first nito, 3 is I am the Lord your God, you shall not have strange God before me. Pangalawa, you shall not take the name of the Lord your God in vain. At ang pangatlo ay, remember to keep holy the Lord's day. At ganun din ang pangalawang part nito. Ang pangalawa, love your neighbor as yourself. Ang number 4 ay honor your father and mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. And you shall not covet your neighbor's good. Ngunit ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, mga kapatid, mga protestante noon pa man, ay gumawa rin sila ng 10 Commandments. At in-explain ko ito last year, na ang 10 Commandments na pinresent ng mga protestante, mga kapatid, ay meron silang, yung number 2 nila is, thou shall not make unto thee any graven image. Which is, meron silang 1 to 4 at dinagdag nila sa 1 to 3 natin, na first part, yung thou shall not make unto thee any graven image. At ang dinagdag nila sa huli, thou shall not covet. Sa atin sa Katoliko, sa atin yung 9 and 10 natin is, you shall not covet your neighbor's wife. Specific talaga. Masyadong mahigpit yung Katoliko, Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iyong kapatid, kapitbahay, Neighbor, kapitbahay. Amen. At you shall not covet your neighbor's wife. Napakahigpit. At mabibabasa nyo meron dito yung number 6, you shall not commit adultery. Napakahigpit ng 10 Commandments ng Katoliko against sa pangangalunya, mga kapatid. At kahit basahin nyo ang Biblia, since Old Testament, kahit ang mga naunang mga hari ay
mga nangangalunya, mga propeta ay nangangalunya, pero ang utos ng Diyos ay masama at bawal ang nangangalunya at diretso sila sa impyerno sigurado. Amen? Amen po ba? Wala yatang, di yata. Naintindihan po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag pangangalunya ang pinag-usapan, medyo, iba yung naiisip ng iba. Amen. At dahil dito mga kapatid, yung thou shall not make unto graven image, tayong mga Katoliko, ayon sa ating katekism, ito ay included na sa first commandment, I am the Lord your God. You shall not have strange God before me. Napaka-specific yon. Dapat wala ng ibang Diyos. Ngunit ang ating mga ibang mga protestante, tawag sa kanila protestant, dahil nagprotesta sila sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi sila nagprotesta sa atin, hindi naman sila protestante, Meron lang silang mga pangalan ngayon na sa 40,000 plus ang pangalan ng ibang religion ngayon, Ang dinigo nga 44,000. Iba-ibang denomination 'yon at sila man hindi sila nagkakaisa sa kanilang mga doktrina. Iba-iba yung doktrina nila. Merong born again, iba yung doktrina, merong oneness, merong dalawa ang Diyos, merong Trinitarian din. Meron naman mga Sabadista, Meron namang Sabadista na kumakain ng baboy. Meron Sabadista na linggo rin nagsasamba. At maraming ganon, mga kapatid. Iba-iba sila. Iba yung turo ng isa tungkol sa once saved, always saved. Yung iba naman, saved by work and faith. Okay? Yun sa kanila, mga oneness, mga kung ano-ano pa. Ang dami nila. Ang isa lang ang katuruan tayo, mga Katoliko, nasa 1.4 billion na tayo sa buong mundo, isa lang ang ating doktrina, Catechism of the Catholic Church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay pinaparatangan tungkol sa Diyos-Diyosan dahil meron tayong Santo Niño, yung sa Cebu, napakagandang tingnan, Yung pag-venerate sa Santo Niño. Yung Nazareno, meron din tayo dito, ang dami nang pumupunta sa simbahan. Si Mama Mary, ang dami nang nagpipray ng rosary, nagsusuot ng medalya, nagsusuot ng crucifix, ng rosaryo. At ganun din, marami pa tayong mga devotion na ginagawa. At ito daw ay bawal ayon sa Biblia. Sa Exodus 20 verse 4 to 5 at ganoon din sa Deuteronomy 5 verse 7 to 9. Ito ay ayon talaga sa Biblia. Kung kukunin mo lang yung specific na verse, mga kapatid. Ngunit ano ba yung tunay na Diyos-Diyosan? Pakinggan nyo ito. Sabi ni Isaiah sa chapter 44 verse 16 to 17, ang ibang piraso naman, ito ay tungkol sa kahoy, ay pinanggatong niya at sa baga nito'y nag-ihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumain at nabubusog. Nagpapainit din siya ng apoy at sinasabi niya, ang sarap ng init. At ang ibang piraso ng kahoy ay ginawa niyang ribolto. At sa riboltong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Sabi ng Diyos ayon kay Propeta Isaías, mga kapatid, ito ang tunay na Diyos-Diyosan. Kaya clear sa Bible yon, ito ang Diyos-Diyosan. Kayo ba sabi nila kayo ay humaharap sa ribolto, kayo ba pag nananalangin sa ribolto, anong sabi nyo? Ikaw, Mama Mary, ay sinasamba ko. Ganun ba? Or ang panalangin nyo is, Our Father who art in heaven. Ano ba ang panalangin natin? Our Father who art in heaven. Nakaharap tayo sa ribolto pero ang ating panalangin ay Ama naming nasa langit. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon.
Kaya ang ating mga kaibigang sa ibang sekta, tayo ay pinaparatangan. Ano? Hindi naman pala totoo. At alam nyo ba na sa 9th commandment ng 10 commandments, ang sabi dito, thou shalt not bear false witness. Amen? Sila ay namamaratang. Pero sabi nila sila ay banal. Sabi nila marami sa kanila. Kaya tama nga kahit si Saint James, mga kapatid. Sabi niya sa James 2 verse 10, ang sino mang tumutupad sa buong kautusan, ito yung 10 commandments. Ngunit natitisod sa isang bahagi, yung isang part lang nito, ay nagkasala sa buong kautusan. Kaya si Kristo, mga kapatid, pinadali na lang niya. Hindi na tayo pinahirapan ni Jesus. Hindi na 10. Dahil kahit ngayong mga Israelites, sa 10 na to, sablay pa sila eh. Tayo din, pag may memorize na lang, problema na eh, di ba? Kaya sabi ni Christ, 2 na lang. Ano? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And pangalawa, love your neighbor as yourself. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano bang main nito, mga kapatid, sa ating the commandment na ito? Ang main dito is love. Di ba? Love the Lord your God. Love your neighbor as yourself. Ito ang main na utos sa atin ni Jesus sa pagbasa ngayong araw na ito. Dahil, mga kapatid, yung greatest commandment, ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas, di ba? Mababasa na 'yon sa John 3:16, di ba? Memorize yun dahil sa World Youth Day. Sigurado ako. Yung mga naka-attend ng World Youth Day. Amen po ba? Kaya, ang pag-ibig na ito ng Diyos, ito ay tinatawag na ay pinakadakila sa lahat ng pag-ibig. Ito'y love your agape. Ito ang pag-ibig na kayang palambutin ang pusong bato. Ito ang pag-ibig na kayang baguhin ang taong hindi mabago-bago. Kahit yung adik nababago dahil sa pag-ibig, di ba? Kahit ang masamang ugali ng anak mo, ng asawa mo, ng kapitbahay mo, ng magulang mo, ay mababago dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Naniwala kayo? Malapit na tayong mapabilang sa pinagharian ng Diyos. Amen? Kaya, ang topic natin ngayon, mga kapatid, is the greatest commandment of love. Ito, alam nyo na kanina, binasa natin, andun lang naman yun eh. Una nun, siyempre, love the Lord your God. Ang Diyos lamang ang ating sambahin. Kaya nga sabi, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ngunit, tayong mga Katoliko, mga kapatid, ay naniniwala sa Diyos, ngunit naniniwala sa mga himala ng ibang mga bagay, ano? Merong tinatawag na, anong tawag to? Mga mahimalang mga bato, mga magnet na sinusuot, mga lucky charm, anting-anting, at kung ano-ano pa, di ba? Dahil ang paniniwala ay ito ay makapagbigay ng swerte. Ang pananampalataya, ito ay makapagbigay ng, anong tawag dito? Makapagproteksyon laban sa mga bagay na ito. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, alalahanin ninyo ang Diyos. Ang Diyos, sabi nga sa Bible, God is a jealous God. At ayaw niya na tayo ay sumamba at maniwala sa mga ito.
ipagpalit natin ang Diyos sa mga bagay na walang kwenta. Ano? Ang mga bagay na ito na mga sinasabing nagbibigay ng energy, nagbibigay ng himala, ay totoo mga kapatid. Dahil pag pinaniwalaan natin ang bagay na ito, we are opening the door for the demon to enter our life. At ang demonyo ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para magamit ang mga bagay na ito. Para tayo ay magkaroon ng swerte at magkaroon ng kagalingan. Amen po ba? Kaya, dapat ang mga bagay na ito ay hindi natin ipagpalit sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, love your neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, sabi ni Jesus. Sa Ten Commandments nga, sabi ko nga kanina yung binasa ko ng mabilis lang, yung 4 to 10 nito ay tungkol sa ating neighbor. Ano? Sa magulang, yung sunod-sunod nun is, thou shall not, wag mong gawin ito, hanggang sa 10 yun, wag mong gawin ito, di ba? Yun ang sinasabi ng Ten Commandments. Ngunit, wag na tayong lalayo, ano? Love your neighbor. Ngunit, mamamahal mo ba yung kamag-anak na lang, ilagay natin sa kamag-anak. Kasi yun ang pinakamalapit, ano? Mamamahal mo ba ang kamag-anak mo na pag tinatawagan ka lang pag nanghihingi ng pera sa'yo? Lalo na sa mga OFW, ano, sa atin dito. Mamamahal mo ba yon na pag kailangan ka lang pag may kailangan sa'yo? Medyo mahirap dalhin, ano? Mahirap, ang hirap, lalo na pag kapamilya mo ang nanghihingi. Tama po ba, mga kapatid? Ang hirap isipin, ano? Pero totoo. Love your neighbor. Yung mga anak mo, kakausapin ka lang pag may kailangan sa'yo. Pag hindi mo tinawagan, hindi ka rin tatawagan. Ano? Napaka-open yung call, hindi katulad dati. Yung kailangan naming magbayad dito sa Qatar ng 6 real hanggang bumaba ng 3 real per minute. Ano? Natatawagan. Pero ngayon, meron ng Messenger, meron ng Imo, merong WhatsApp, at kung ano-ano pa. Wala nang gumagamit ng call ngayon. Ngunit, ang mga tawag na yan ay dumalang ng dumalang dahil ang mga mahal natin sa buhay, mas gusto pang iba yung kausap. Diba? Pag hinihingan lang tayo, saka tayo tatawagan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya, ngunit, sinabi ni Jesus, love your neighbor. Ito'y neighbor din natin, ang ating mga kamag-anak na yan. Ano bang ginagawa natin? Paano natin sila mamahal? Si Jesus, mga kapatid, nang ang Diyos ay ibinaba si Jesus sa lupa. Ipinako siya sa krus, pinatay noon. Ano ba ang in-expect ng Diyos na kapalit nung inialay niya sa atin ang Panginoon? Meron ba siyang gusto sa atin? May kailangan ba ang Diyos sa atin? May kailangan ba, mga kapatid? Walang kailangan sa inyo ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Ang Diyos, nung ibinaba niya si Kristo, wala siyang hiningi kahit na ano. Dahil sabi nga sa Bible, kahit kung walang sasamba sa Diyos, kahit ang bato ay papasambahin niya sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, makikita natin, mga kapatid, maramdaman natin ang hirap, ang hirap ng love your neighbor. Mahirap isipin. Pero yun, wala tayong magawa. Yun ang kautusan ni Jesus. Pero alam naman natin, para sa atin, lahat ng ginagawa natin ay may reward, mga kapatid. Kaya,
punta tayo sa number 3. Kasi connected ito eh. Pangatlong greatest commandment of love. Sabi nga, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin ni Jesus, ibigin mo rin ang iyong sarili gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Mahirap magmahal siguro. Parang ang hirap i-explain ng love pag ganito, no? Hindi mo nga mamahal-mahal yung iba, mamahalin mo pa yung sarili mo pag yun ang kinonect mo. Ngunit dito mga kapatid, ayon kay Pope Benedict XVI, nung buhay pa siya sa Dios Caritas Est niya, the description of the dynamic of two loves, yung eros and agape. Eros is the ordered acceptance of love from another, and agape is the ordered gift of love to another. Sabi niya, yun ang dynamic of two loves. Sa explanation ni Pope Benedict. Eros is the ordered of love from another. Order sa'yo from another. Yun, tatanggapin mo. At ito namang isa is the order of gift. Ibibigay mo. Okay? Naintindihan mga kapatid? Kaya, sabi ni Jesus, love yourself. Kaya bigyan mo ang sarili mo ng pag-ibig. Yung pagtanggap mo ng pag-ibig. At ibibigay mo rin ang pag-ibig nito, yung eros, love from one another. Reciprocal siya, mga kapatid. At isipin nyo, ito yung tingnan nyo, mga kapatid. Pag ikaw ang binigyan, pag ikaw ang humingi at binigyan ka, anong mararamdaman mo? Masaya ka, di ba? Natutuwa ka. Blessed na blessed ka dahil pinagbigyan ka. Tayo mga kapatid, pag tayo ang nagbigay, isipin natin ang sitwasyon ng binibigyan natin. Para makita natin, maramdaman natin, paano ba ang nararamdaman ng binigyan? Kasi pag ikaw nagbigay tapos hindi naging reciprocal sa'yo, ang in-expect mo, hindi mo nakuha, masama ang loob mo. Pero isipin mo na pag ikaw ang nagbigay, ito ang importante sa lahat. Ano ang nararamdaman ng nakatanggap? At balik mo yun sa'yo. Pag ikaw ang binigyan, ano ang nararamdaman mo? Nakuha niyo mga kapatid? Yun ang love your neighbor as yourself, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ako mga kapatid, ako'y blessed na blessed itong mga nakarang araw, kahit na sa kabila ng aking pinagdaanan. Ang sharing ko nga sa inyo nung nakaraan tungkol sa aking masalimuot na buhay ng mahigit 3 taon na dito sa Qatar. Isa sa pinakamatinding pagsubok na dinaanan ko, yung last year, nung December last year, ako ay nahatulan ng 3 months na kulong dahil sa loan sa bangko. Dahil yung company namin hindi nagbibigay ng sahod, delay, 9 months na delay na yung dati. Ako ay nahatulan mga kapatid. Hindi nyo lang alam dahil nahiya akong sabihin. Sino bang gusto magsabi na makukulong ka, di ba? Ako'y nagpunta ng embassy, nanghingi ng abogado. At ang end of the story is, bayaran mo pa rin para hindi ka makulong. Nag-file lang kami ng appeal. Ginamit ko yung embassy. At nangyari yon last December, last year. Hindi naman ako nakulong sa awa ng Diyos. At nag-anniversary siya last December 24, mga kapatid. Ako ay kinasuhan ulit ng bangko. At nag-first anniversary siya. May verdict ulit ako sa Supreme Court of Justice. 3 months kulong ulit. At matindi ito dahil, tawag dito, wala na, hindi kahit bayaran ko, wala na. Bayaran ko ng buo yung utang. Kaya, pero may nakalagay naman doon sa dulo, pwede ako mag-bail. Kaya sabi ko, mas matindi yung nauna, medyo magaan-gaan yung pangalawa dahil nga doon sa
sa bail. May bail pala, sabi niya. Kaya binayaran ko rin yung bail at sa awa ng Diyos, hindi naman ako nakulong. Pero nagka-problema ako din itong huli. At talagang mabuti ang Diyos sa akin. Dahil nung last 2 weeks ago, last 2 months pa, mga February, pinangakuan ako na tutulungan ng sponsor ng dati kong company. And nung last week, dahil hindi pa rin dumating yung aming end of service benefits na in-expect, pinahiram ako ng pera para bayaran ang bangko. Kaya salamat sa Diyos, awa talaga ng Diyos, nabayaran ko ang bangko. Kaya talagang blessed na blessed ako. Amen? At sabi nga ng 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen? Purihin natin ang Panginoon. At sa ating pagtatapos mga kapatid, dahil maiksi lang yung ating oras ngayong gabi, ang utos sa atin ni Jesus, the greatest commandment. Una, baliktarin natin para makuha natin, love yourself. Sabi ni Jesus, love yourself. Pangalawa, love your neighbor. Okay? I-connect natin, Bakit natin i-love ang ating neighbor? Dahil ang neighbor natin ay image of God, di ba? Kaya mamahalin natin ang ating neighbor, ang ating lahat ng hindi natin mamahal dahil siya ay kamukha ng Diyos. Dahil sa dulo nito, ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Amen? Kaya mabubuo natin, mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo, at mahalin mo ang Diyos gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili din. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay tumayo, mga kapatid. At ating kantahin ang ating offering sa Panginoon sa araw na ito. Ang ating pasasalamat sa kanta, mga kapatid. Taas natin na natin mga kamay. You saved me and brought me to life. You clothed me and you brought back my sight. I'll be what you want, and I'll go where you leave, for you are my Savior, my God. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I give, I offer you myself, my Lord. Receive this offering of love. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want
days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to live. You showed me how to give. You showed me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My Lord, receive this offering of love. Panginoon, tingnan mo ang iyong mga lingkod, Lord God, na umaasa na ang aming offering of love, ang aming mga panalangin, O Lord God, ay iyong tanggapin sa araw na ito. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso para ikaw ay sambahin. Lord, binubuksan namin ang aming isip para ang iyong mga salita ay lagi naming maalala, Lord God. Sa panahon na ito ng Kwaresma, kami, Lord, ay turuan mo na maging banal, Panginoon. Turuan mo kaming lumapit sa mga sakramento, Lord God. At turuan mo kami para ang aming tinatahak na daan ay papunta sa iyong kalangitan, Lord God. Salamat, Lord, sa araw, sa gabing ito at sa mga araw na daadaan pa sa aming buhay. As we offer our love to you, our thanks to you, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos. Wala kaming inaasahan, Lord. Wala kaming mahawakan, Lord, nga iba. Wala kaming makakapitan, Lord, dito sa mundong ito. Dahil kahit kamag-anak namin, kahit mga mahal namin sa buhay, hindi kami matutulungan ng gaya ng pagtulong mo, O Panginoon. Kaya walang hanggang pasasalamat ang aming maibabalik sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Ilabas natin ang ating mga prayer request, mga daladalahan, mga kapatid, at ating itaas sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami na kami ay iyong sinamahan sa gabing ito. At nagpapasalamat kami, O Diyos, sa presensya mo sa amin sa araw na ito. Lord, thank you po sa mga prayer requests na aming tinataas sa iyo. Thank you po, tinataas namin sa iyo ng may pasasalamat, Panginoon, dahil alam namin na ang mga sinulat namin dito, ang aming mga kaloob ay iyong pong diringgin, Lord God, ayon sa iyong kalooban. Ang aming mga kaloob, Panginoon, ay iyong pagpapalain at magamit ng iyong simbahan, Lord God. Ang aming mga daladalahan na itinataas ngayon ay gawin mong daluyan ng iyong pagpapala. I-bless mo ito, Lord God, para ito ay magpapala sa amin at magpapala sa aming mga mahal sa buhay. At ang aming mga
mahal sa buhay, Lord God, na andito sa Qatar, sa Pilipinas man, ay yung pagpalain, Lord God, ay yung pantayan ang aming pagmamahal sa kanila ay higit ay sa sacrificial love, Lord God, na aming dinadala at tinataas sa iyo sa araw-araw. Kaya Lord, pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kahilingan din, Panginoon, ng mga kapatid na ito. Mga personal na kahilingan, Lord, na hindi na isulat, ayo ring dinggin, Lord God. At ang aming mga kailangan, Lord, sa araw-araw, iyo pong dinggin, Lord God, at tanggapin. At Lord, ang aming pag-uwi sa araw na ito ay iyo pong kaming samahan at kami lahat ay pagpalain, Lord. Lord, marami pong salamat. All of this we ask in the mighty name of Jesus Christ with the Holy Spirit. Amen and amen. Baba.